Bago tayo mag-umpisa, isang napakalinaw at mahalagang disclaimer lang para sa iyo na nakikinig. Ang masinsinang pagsusuring ito na napapakinggan mo ngayon ay gawa ng AI. Oo, nabuo ito sa pamamagitan ng isang prompt na isinulat ni Prof. Rubio. Eksakto, wala tayong itatago rito. Malinaw dapat na ang lahat ng maririnig mo ay nabuo gamit ang teknolohiya at yung mismong prompt na yon. Kaya magandang araw sa iyo. Kumusta ka? Sana handa ka na kasi medyo mabigat at actually medyo kakaiba yung misyon natin para sa talakayan na ito. Totoo yan. Hihimayin natin ang isang napakapormal at talagang pasabog na anunsyo na gumimbal sa mga balita noong Pebrero 18, 2026. Yung anunsyo na tatakbo. Yun nga, inihayag na kasi ni Vice President Sara Duterte ang plano niyang tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa taong 2028. At napakaraming detalye sa pahayag na iyon na kailangan nating pag-usapan. Kasi ang kapansin-pansin sa mismong araw ng anunsyo, hindi lang ito simpleng pag-angat ng kamay para sabihin, o tatakbo po ako. Hindi siya ganun kasimple. Hindi, naging isa itong direktang pagtuligsa sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang talumpati, mariin niyang pinuna ang gobyerno dahil sa pansinin mo to, patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mabilihin at yung kawalan ng security sa pagkain. At nagsorry pa siya, di ba? Oo, nagbigay siya ng pampublikong paghingi ng tawad para sa mga tinawag niyang kakulangan ng gobyerno. Parang inilalayunan niya ng tuluyang ang sarili niya sa mga policy ng administrasyon, kinabibilangan niya mismong umaga na yon. Alam mo, habang nagsusori siya para sa mga sablay ng gobyerno, may ipinasok siyang isang detalye sa panayam na, grabe, mapapaisip ka talaga. Ano yon? Yung tungkol sa timeline, yung timeline. Sabi niya, hindi raw makatotohanang asahan na malulutas ang sandamakmak na problema ng bansa sa loob lamang ng 6 na taon termino. Ang mungkahi niya, kailangan daw natin ng isang long-term plan na aabutin ng 25 hanggang 30 taon para tuluyang maayos ang Pilipinas. 30 taon. 30 taon. Kaya tatanungin kita ngayon na nakikinig, handa ka bang maghintay ng 3 dekada para lang maramdamang bumaba ang presyo ng bigas at krudo? Baka lolo't lola na tayo niyan. Baka nga sa mga apo natin maipasa yung paghihintay Parang nakakatawa na medyo nakakaiyak. Pero bago tayo lumusong ng mas malalim sa mga implikasyon ng 25-year plan na yan, kailangan nating ilatag ang rules natin dito. Yung neutrality check natin. Oo, bilang mga gabay mo sa mga ulat na ito, kami ay walang kinikilingan. Hindi kami kumukuha ng anumang panig sa politika, kaliwaman o kanan. Wala tayong kulay politika rito. Ang layunin lang natin dito ay ilatag ang impormasyon, ang mga balita at ang mga argumentong nasa mga source natin. Gusto nating magkaroon ka ng malinaw na pag-unawa sa buong konteksto ng walang personal na advokasya. Puro resibo lang mula sa mga ulat ang pag-uusapan natin. Kaya umpisahan na natin sa unang malaking usapin, yung labanan sa pagitan ng legal na qualification at ng mga nakakalungkot na kontrobersya. Sige, himayin natin yung bare minimum muna. Kapag pinag-uusapan natin ang pagtakbo bilang Pangulo, may itinatakda ang ating saligang batas. Dapat ikaw ay natural-born citizen ng Pilipinas, Check. rehistradong botante, nakakabasa at nakakasulat, Check ulit. hindi bababa sa 40 taong gulang sa araw ng eleksyon, at residente ng Pilipinas sa loob ng 10 taon bago eleksyon. Siyempre, dahil siya ang kasalukuyang vice-presidente, pasado siya sa lahat ng yan. Sa papel, walang kaduda-duda, kwalifikado siyang tumakbo. Legalidad, wala tayong problema. Pero may malaking pero rito Yun ang nagiging malaking debate ngayon sa mga ulat. Kwalifikado nga sa paningin ng batas, pero paano ang moral at praktikal na aspeto ng kanyang kandidatura? Diyan pumapasok yung mga resibo ng mga kritiko. Eksakto. Paano ka mamumuno ng walang bahid at makuha ang buong tiwala ng taong bayan kung nahaharap ka sa napakaraming paratang? Hindi kasi maihiwalay ang anunsyo niyang ito sa mga mainit na isyong nakapaligid sa kanya. Isa-isahin natin yan kasi hindi ito simpleng chismis lang. Mga formal na issue ito. Patuloy siyang hinahabol ng mga banta at reklamo ng impeachment.
May mga nakaambang kaso ng betrayal of public trust at abuse of power. Para sa iyo na nakikinig, himayin natin saglit yung mga terminong yan. Kapag sinabing betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng bayan, ibig sabihin nito ay labis na kapabayaan o paggamit ng posisyon para sa pansariling interes. Sinisira nito yung sagradong pasunduan sa pagitan ng opisyal at ng botante. At yung abuse of power naman, yan yung paggamit ng impluensya ng opisina para lampasan ang batas. At ang pinaka-elepante sa kwarto pagdating sa mga paratang, Ang confidential funds. yan, ang hindi malinaw na paggamit ng confidential funds noong siya pa ang sekretary ng DepEd. Kasi ang usapin dyan, nagugat sa kawalan ng malinaw na paliwanag kung paano ginastos ang daang-daang milyong piso sa loob lamang ng napakaikling panahon. Ang mga pondong ito, sa likas nitong katangian, hindi dumadaan sa normal na audit ng gobyerno. Nakalaan dapat ito sa mga sensitibong operasyon tulad ng national security. Kaya nung inilagay ito sa DepEd, isang ahensya para sa edukasyon, maraming nagtaas ng kilay. Maraming watchdog ang sumigaw ng kawalan ng transparency. Kaya nga, inuugnay ng mga kritiko yung anunsyo niya ngayon sa bigat ng banta ng impeachment. Kasi kapag nahatula ng isang opisyal, maaari itong magresulta sa tuluyang pagbabawal sa kanyang humawak ng anumang pampublikong posisyon. At dahil dyan, lumalabas ang isang matinding teorya na nakasad sa ating source. Itinanong ng mga kritiko, ang pagtakbo ba niyang ito sa 2028 ay talagang para iligtas ang bansa o isang grandiosong estratehiya para iwasan ang pananagutan sa mga kasong ito? Isang proteksyon? Oo, kasi kapag tumatakbo kang pangulo tapos manalo ka, nagkakaroon ka ng panibagong layer ng immunity. Inilalatag ng mga kritiko na baka ang anunsyo ay paraan para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga investigasyon patungo sa ingay ng kampanya. Alam mo, madalas kapag naririnig natin yung mga ganyang balita, impeachment, bilyon-bilyong pondo, parang nangyayari lang yan sa malalayong opisina sa Senado. Parang disconnect sa ating mga ordinaryong tao. Pero hindi. Apektado tayo rito. Kailangan nating ibaba ang usapan sa realidad natin. Ang mga isyong ito ng pamamahala ay direktang tumatama sa kakayahan ng gobyerno na ayusin ang mga problema mo mismo. Kung abala ang mga lider sa pagdepensa sa sarili, sino ang nakatutok sa to-do list ng susunod na Pangulo? Iyan. Iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan nating suriin ang sitwasyon sa kalsada at sa palengke. Nararamdaman mo ba ito? Ikaw na nakikinig? Kapag nagbabayad ka sa jeep o bumibili ng ulam. Unahin natin ang ekonomiya at presyo ng bilihin. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo may domino effect yan. Mahal ang gas, mahal ang pamasahe, mahal ang pagtransport ng gulay. Pagdating sa palengke, doble na ang presyo. Ipinunto nga niya ito sa anunsyo niya bilang kabiguan ng administrasyon. Pero ang tanong ng marami, ano ba yung malinaw na plano niya para pigilan ng inflation bukod sa paghingi ng 25 taon? Yun ang naakalula eh. Tapos kadikit ng mataas na presyo ng bilihin ay ang issue ng seguridad sa pagkain. Hindi lang ito basta walang bigas sa grocery. Ang food security ay nangangahulugan na ang bawat Filipino, lalo na sa probinsya, may access sa sapat at masustansyang pagkain sa lahat ng oras. Sinasabi sa mga ulat na kulang tayo sa sustainable na solusyon. Yung mga magsasaka natin, nahihirapan sa mataas na presyo ng abono at sa mga inangkat na produkto. Sunod sa listahan, ito, edukasyon. Dito talaga may malaking ironiya. Dito papasok yung medyo nakakatawa pero sarkastikong anggulo na binibigyang diin sa mga ulat. Inilista niya yung patuloy na pagbaba ng kalidad ng edukasyon, mga sirang pasilidad, kakulangan sa suporta para sa mga guro. Yung mga gurong nag-aabono para sa chalk. Oo, pero ang malaking catch dito, siya mismong namuno sa Department of Education sa unang bahagi ng administrasyon. Inilalarawan ng mga kritiko yung sitwasyon na parang nagrereklamo ka sa mga butas ng bubong ng bahay na ikaw mismo yung inatasang magkumpuni noong nakaraan taon. Ang lala, di ba? Siguradong gagamitin niya ng mga katunggali niya. Bukod pa dyan, nandun din ang krisis sa kalusugan. Yung sistema ng universal healthcare natin, inilalarawan yan sa mga ulat bilang sirang sistema. Dapat sana bawat Pilipino may sapat na medical na atensyon nang hindi mababaon sa utang. Pero sa realidad,
Ang mga nasa laylayan, mga araw-arang sumasahod, natatakot magkasakit. Walang pambayad sa ospital, tapos hindi sapat ang insurance ng gobyerno. Idagdag mo pa ang seguridad. Sa ilang bahagi ng bansa, banta pa rin ang insurhensya. At hindi ito nare-resolba ng basta pagpapadala lang ng mga sundalo. Ugat nito kahirapan kawalan ng oportunidad. Kailangan ng totoong socio-economic development. Pansinin mo yung pattern. Lahat ng problemang binanggit natin, ekonomiya, pagkain, edukasyon, kalusugan, seguridad, umiikot ito pabalik sa isang pangunahing issue, Ano yon? corruption at transparency. Paano mo popondohan yung mga ospital, paano aayusin yung mga paaralan kung ang pondo ng bayan ay nawawala sa hindi malinaw na paggastos? Dito nagkakaroon ng malaking kontradiksyon sa kampanya ng sinumang leader na nahaharap sa issue ng confidential funds. Paano ka magiging kampyon ng transparency? Ang kakulangan ng transparency, malaking pader yan. Kapag walang tiwala ang taong bayan, napakahirap magpatupad ng programa. Paano ka nga naman hihingi isang sakripisyo at buwis sa mga ordinaryong manggagawa kung hindi mo masagot ng direkta kung saan napunta ang daan-daang milyong pondo ng ahensyang pinamunuan mo? Mahirap ibenta ang pangako ng isang malinis na gobyerno kung may gayang issue. Kaya ngayon, matapos nating ilatag yung napakahabang to-do list at yung bigat ng mga akusasyon, kailangan nating timbangin, karapat-dapat ba siya para sa 2028? Ilatag natin ang pros at cons para ikaw na nakikinig ang makabuo ng sarili mong konklusyon. Umpisa natin sa positibo. Kung titingnan ng bentahe niya, napakalaki ng karanasan niya bilang mayor ng isang malaking syudad at syempre bilang vice-panggulo. At napakalakas ng kanyang political base. Totoo, lalo na sa mga rehiyon sa labas ng Metro Manila. Ang ganitong suporta hindi madaling buwagin kasi nakaugat ito sa katapatan ng mga lokal na lider at mga botante. Mayroon siyang puwersa sa lupa na kayang bumuo ng milyong-milyong boto. Yung makinaryang yan ang nagpapanatili sa kanya bilang isa sa pinakamalakas na kandidato. Pero sa kabilang panig ng timbangan, ang mga negatibo. Ang anino ng mga seryosong kontrobersya. Yung confidential funds at impeachment threats, hindi yan simpleng gasgas lang sa imahe. Bumabangga ito mismo sa pag-asa ng taong bayan na magkaroon ng malinis at epektibong pamahalaan sa ilalim niya. Mahirap iparating ang mensahe ng pagbabago kung yung mismong kredibilidad mo ay kino-question araw-araw. Pinapakita ng mga ulat na ang laban sa 2028 ay hindi lang tungkol sa plataforma. Tungkol ito sa kung ano ang mas pinapahalagahan ng botante. Di ba? Oo, kung yung pinapakitang lakas ba at karanasan ng kandidato o yung panawagan para sa malinis na pamamahala at pananagutan. Kaya, pagkatapos nating ibuhos ang lahat ng impormasyong ito mula sa batas, akusasyon, ekonomiya hanggang sa makinarya, babalik at babalik tayo sa isang katotohanan. Kahit anong ingay sa politika, kahit sinong apelido o dinastiya pa yan, ang huling desisyon ay nakasalalay pa rin sa mamamayan. Ikaw na nakikinig. Ikaw ang may hawak ng kapangyarihan sa dulo ng ballpen mo. Ang mga pagsusuring tulad nito ay kasangkapan lang para mas maunawaan mo ang mga issues. Kaya bago natin tuluyang tapusin ang ating masinsinang talakayan para sa araw na ito, gusto kitang iwanan ng isang matinding katanungan na pag-iisipan mo. Base ito sa source natin. Ano yon? Isipin mo to. Kung ang isang leader ay humihingi ng 25 hanggang 30 taon para malutas ang mga problema ng bansa, ibig ba nitong sabihin ay dapat na tayong masanay na mabuhay sa krisis habang buhay? O isa lamang itong pag-aamin na imposibleng tuparin ang mga pangako ng isang mabilis na pagbabago? Isang napakahalagang anggulo niyan. Hanggat nakatutok tayo sa mga personalidad, sa halip na sa pag-aayos ng sistema natin, baka manatili tayong nakakulong sa iisang siklo. At diyan natin tinutuldukan ang ating pagsusuri. Inaasahan namin na marami kang napulot mula sa mga legal na aspeto hanggang sa epekto nito sa presyo ng bilihin natin. Sangayon ka ba sa inilatag na argumento ng mga kritiko? O may iba kang pananaw na hindi natin nakuha sa mga ulat? Hinihikayat ka naming ibahagi ang iyong mga reaksyon at opinyon. Mag-iwan ka ng comment sa talakayang ito na hatid sa atin ng prompt ni Prof. Rubio. Maraming salamat sa iyong oras at sa pakikinig sa ating masinsinang pagsusuri. Hanggang sa muli!